Sultan Kudarat, mandirigmang Muslim na hindi nagpatalo sa Kastila. Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas, iisa lang ang tunay na taguring madalas binibigay sa mga bayani, Malaya. Subalit may mga pinunong hindi lamang ipinaglaban ang kalayaan, kundi pinanindigan at pinanatili ito hanggang sa kanilang huling hininga. Sa timog ng archipelago, sa lupaing ngayoy tinatawag na Mindanao, nanindigan ang isang sultan na hindi kailanman yumuko, hindi nakiusap, at hindi kailanman nagpasakop sa Espanya. Ito ang kwento ng isang mandirigmang ang pangalan ay gumimbal sa mga mananakop, nagbigay inspirasyon sa kanyang bayan, at nag-iwan ng pamana ng paglaban at dangal. Ito ang kwento ni Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, ang pinunong Muslim na hindi napasuko ng Espanya sa loob ng maraming dekada. Bago pa dumating ang mga Kastila, Malaya na ang Mindanao. May sarili itong sistema ng pamamahala, kultura, batas, kalakalan, at relihiyon. Ang mga sultanato, tulad ng Maguindanao at Sulu-Bayu, ay sentrong politikal at pang-ekonomiya na kinikilala maging ng mga karatig bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, at Brunei. Sa bahaging ito, isinilang si Muhammad Dipatuan Kudarat noong humigit kumulang 1,581, anak ng makapangyarihang sultan ng Maguindanao. Mula pagkabata, nasaksihan niya ang pagiging maunlad ng kanilang kaharian. Isang sibilisasyong may sariling pamantayan ng karangalan, pananampalataya, at batas na tinatawag na Sharia. Ngunit kasabay ng pag-unlad, nariyan ang banta ng pananakop. Mula Visayas hanggang Luzon, bumagsak isa-isa ang mga bayan sa kamay ng Espanya. Ngunit ang Mindanao at Sulu at Yohom, hindi kailanman sumuko. At iisa ang pinakakilalang pinuno ng paglaban, si Sultan Kudarat. Lumaki si Kudarat sa panahon kung kailan unti-unti nang sinasakop ng Espanya ang ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya bata pa lamang siya, hinubog na siya ng digmaan. Hindi siya lumaki sa katahimikan, kundi sa tunog ng kampilan, baril, gong na nagbabadya ng labanan, at adhikaing protektahan ang lupain. Sa murang edad, pinamunuan niya ang mga mandirigmang Maguindanaon at pinakita niya ang husay sa taktika, diplomasya at pamumuno. Hindi lamang siya mahusay makipaglaban, mahusay siyang magplano at mag-organisa. Nang pumanaw ang kanyang ama, siya ang tumanggap ng titulo bilang Sultan ng Maguindanao. At dito nagsimula ang kanyang tungkuling mas malaki pa sa sariling buhay, ang pangalagaan ng Mindanao mula sa pananakop ng Espanya. Nagsimulang magtayo ng mga kuta ang Espanya sa Mindanao at Sulu para palawakin ang kanilang kontrol. Subalit hindi tulad ng mga bayan sa Luzon at Visayas, ang mga Muslimim ay bihasa na sa digmaan at may mahigpit na pamumuno. Nang iutos ng mga Kastila ang pagsuko ng mga datu, pagbigay ng tributo, at pagyakap sa Kristyanismo, ang sagot ni Sultan Kudarat ay malinaw. Hindi. Upang pigilan ang pananakop, inorganisa niya ang mga puwersa mula sa iba't ibang sambayanan. Maranao, Maguindanao, Iranon, tausugyakan sa maisang pambihirang sandali ito dahil hindi palaging nagkakaisa ang mga pangkat. Ngunit nagawa niya, at iyan ang unang patunay ng lakas ni Sultan Kudarat, ang kakayahang pag-isahin ang mga bayan laban sa iisang kaaway. Isa sa pinakamalaking laban noong 1637 ang pagsalakay ni Gobernador General Hurtado de Corcuera sa Cotabato upang pabagsakin ang puwersa ni Kudarat. Malaki ang hukbo ng Espanya, mas marami ang sundalo, mas moderno ang armas, may barko, kanyon, at suporta mula sa mga misyonaryong nagnanais supilin ang Islam sa Mindanao. Subalit nang makaharap nila si Kudarat, hindi nila inaasahan ang tatlong bagay: ang talino niya sa taktika, ang husay ng kanyang mga mandirigma, at ang tibay ng pananampalataya ng kanyang kaharian. Lumaban ng buong tapang ang puwersa ni Kudarat, nagawang pabagalin ang pag-usad ng Espanya. Pinahirapan nila ang hukbo sa bawat ilog, gubat, bundok at kuta. Bagaman pansamantalang napalaya sa Cotabato ang mga mandirigma ni Kudarat dahil sa mas malakas na puwersa ng Kastila, hindi kailanman bumagsak ang kanyang pamumuno. Matapos ang pag-atake ni Corcuera, kumalat ang takot sa ilang mga pinuno sa Mindanao. May ilang datu ang gustong sumuko o makipagkasundo sa Espanya. Ngunit dito kilala si Sultan Kudarat ng higit sa lahat, sa talumpating nagpasiklab muli sa apoy ng pag-aalsa. Sa harap ng mga datu at bayan, sinabi ni Sultan Kudarat,
ang isa sa pinakaunang nationalist speech sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang kanyang mga salita ay naglalagablab, "Hindi kayo dapat matakot sa mga Kastila. Ang inyong mga ninuno ay hindi nagpaalipin noon. Bakit kayo magpapailalim ngayon?" Tinawag niya ang mga Kastila bilang mapang-api, mandaraya at sumisira sa dangal ng mga bayan. At winika niya ang mga katagang naging simbolo ng paglaban sa Mindanao. Ang kalayaan ay kayamanan na higit pa sa ginto. Ang talumpating ito ang muling nagbuklod sa mga datu. At dito tuluyang nabigo ang Espanya na pasukuin ang mga Muslim. Hindi lamang siya mandirigma. Si Sultan Kudarat ay mahusay sa diplomasya, pamamahala at pakikipag-alyansa. Upang patatagin ang kanyang kaharian, nakipagkasundo siya sa mga karatig bansa tulad ng Brunei, Malaysia, Indonesia at iba pang Muslim sultanates. Bumuo rin siya ng estratehiya upang ilayo ang Mindanao mula sa kontrol ng Espanya. Pagpapatatag ng mga kuta, pagpaparami ng mandirigma, pagpapalakas ng komersyo at patuloy na pag-aaral ng mga taktika ng kaaway. Ang Mindanao sa ilalim ni Sultan Kudarat ay naging isang kahariang hindi matitinag. At para sa Espanya, siya ay tinawag na El Moro Invencible, ang Moro na hindi kayang talunin. Ikapitong kabanata. Ang Marawi at Lanao, isa sa pinakamalaking tagumpay ni Sultan Kudarat ay ang pag-impluwensya sa mga Maranao ng Lanao. Ang Lanao noon ay kilala bilang isang lugar ng malalakas na mandirigma, matatapang, matatalino, at bihasa sa pakikidigma. Nagawa ni Sultan Kudarat na hikayatin ang mga Maranao na makiisa sa paglaban sa Espanya. At nang mangyari ito, lalong nahirapan ang mananakop dahil sa matataas na kuta sa Lanao, husay ng Maranao sa depensa, at matinding tapang sa labanan. Mula Cotabato hanggang Lanao, mula Maguindanao hanggang Buayan at hanggang Sulu, kumikilos ang puwersa laban sa Espanya. Ang Mindanao ay naging baluarte ng kalayaan. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na umiiral ang kaharian ni Sultan Kudarat. At habang maraming bayan sa Luzon at Visayas ang napasailalim na sa Espanya, ang Mindanao ay nanatiling hindi nila nakontrol. Sa loob ng humigit kumulang 40 taon, pinanghawakan ni Sultan Kudarat ang kanyang trono. At sa loob ng 40 taon ding iyon, nabigo ang Espanya na pasukuin siya. Walang kuta ng Espanya ang tumagal ng matagal sa Mindanao. Walang gobernador general ang nagtagumpay sa pagkuha ng kanyang kaharian. At walang sundalong Kastila ang nakapagpabagsak sa kanyang impluensya. Siya ay naging sagisag ng kalayaang Muslim at sagisag ng Mindanao bilang lupang hindi basta-basta sinasakop. Pumanaw si Sultan Kudarat noong 1671 sa edad na higit 70 taon, isang pambihirang edad para sa panahon niya. At sa kanyang kamatayan, hindi siya namatay sa labanan. Hindi siya namatay sa kamay ng kaaway. Hindi siya namatay bilang alipin. Siya ay namatay bilang malayang hari, malayang pinuno at malayang mandirigma. At higit sa lahat, namatay siyang hindi kailanman natalo ng Kastila. Ano ang iniwan ni Sultan Kudarat sa bansa? Isang bansang may tinig ng pagtutol. Bago pa man magkaroon ng mga revolusyon sa Luzon, lumaban na siya at ang kanyang kaharian para sa kalayaan. Isang imahe ng pagkakaisa, pinag-isa niya ang iba't ibang etnikong grupo ng Mindanao. Isang napakabihirang tagumpay. Isang paalala na hindi kailangang yumuko sa loob ng daan-daang taon. Ang Mindanao ang tanging malaking rehiyong hindi nasakop ng Espanya dahil kay Kudarat at sa mga sumunod sa kanyang yapak. 4. Ang pangalan sa likod ng paggalang, Kayon, ay nahilatas Mamanan. Sa kanya ipinangalan ang lalawigan ng Sultan Kudarat mga paaralan, mga kalsada at maging mga monumento. Subalit higit pa sa mga ito, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa puso ng mga Pilipino bilang simbolo ng katapangan at paninindigan. Si Sultan Kudarat ay hindi lamang mandirigma. Siya ay leader, diplomat, estratehista at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Sa panahon kung kailan bumagsak ang maraming lupain sa kolonya, nanatiling matatag ang kanyang kaharian. At hanggang ngayon, ang Mindanao ay patuloy na nag-ani ng inspirasyon mula sa kanya. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na kalayaan ay hindi basta ibinibigay, pinanindigan ito. Ito ang kwento ng isang pinunong hindi kumurap sa harap ng pananakop. Isang sultan na pinaniwalaan ng kanyang bayan.
Isang mandirigmang hindi natalo ng Kastila. Ito ang kwento ni Sultan Kudarat, mandirigmang Muslim na hindi nagpatalo sa Kastila.